Iba't ibang paglabag sa batas trapiko ang sinita ng MMDA sa pagsuyod nila sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City. Ilan sa mga hinuli ang driver na nagmaneho ng van kahit suspendido ang lisensya at mga enforcer na iligal na nakaparada. Nakatutok si Darlene Kai. Tigitan nyo lahat. Kanina ko pa sinasabi. Pag walang driver, tow nyo yan. Hindi mga ordinaryong motorista kundi mga kabaro nila ang tiniketa ng MMDA officers dahil sa iligal na pagparada sa EDSA Cubao Corner, Monte de Piedad sa Quezon City. Tagal na kasi mga ganun, may, alam mo na yung bawal pero marami na nung parang hindi. O yung masabi niyo sir na huli din po kayo ng mga kasamahan po ninyo? Wala sa'yo magawa, may trabaho lang naman nila. We will implement the law fair and square. At lalong-lalo na po sa mga empleyado po natin at sa mga enforcers natin na tayo naman po nagpapatupad ng batas. Huli rin ang dalawang taxing ito na nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa EDSA Cubao kahit may no loading and unloading signage na. Kasi po, mayroong pasahero pumara doon. Tapos, sabi nung enforcer na babae, pasok ka na lang pag ganon. In-impound naman ang sasakyan ng van driver na ito na iligal na nakaparada sa Domingo. Minaneho kasi ito kahit suspendido na ang lisensya ng driver dahil sa naunang traffic violation. Tumangging magbigay ng panayam ang driver. Once na your license is suspended, ano po yan matik po yan. Yung mga privileges within, hindi nyo pwede magamit. So technically, lifted din po ang karapatan niyang magmaneho ng sasakyan. Sinita rin ang mga tindahang extended hanggang bangketa. Binaklas ang isa sa Malabito Street sa Cubao. Okay lang naman kasi dapat lang naman talaga yun. Pero dapat equal, dapat lahat. Kasi hanggang doon yan, no? Diba? Hindi lang naman dapat ako. Pinagtatanggal naman ang kahoy na patungan ng tindahang ito sa C. Benitez. Sinita rin ang mga pumwestong vendor sa bangketa ng Arayat Market. Pinagtatanggal ang mga panindang prutas at kinumpiska ang mga basket na patungan. Makapuso kapag may mga nakahambalang dito sa bangketa o sa sidewalk tulad ng kiniklear nitong mga tauhan ng MMDA. Hindi nakakadaan yung mga pedestrian sa bahaging ito ng bangketa. Kaya dito sila dadaan sa kalsada. Makakasagabal sila sa daloy ng traffic. Bukod sa delikado, bibigat yung traffic situation sa kalsadang ito. Pinakamalala pa naman sa buong Asya ang pagsisikip ng trapiko sa Pilipinas ayon sa isang pag-aaral. Pangatlo naman sa buong mundo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.